Praise God. Hallelujah. So, congratulations, graduates. Amen. So, you are the next leaders ng simbahang ito. Hallelujah. Excited ba kayo doon? Amen. So, you are being fruitful. Hallelujah. And God is training every one of us to be fruitful. So, I encourage ko po na everyone po na since Zoom naman po ito, after 1 month po, next module, mag-join po tayo para at least maka-receive tayo, di ba? Because we cannot give without receiving first. Amen? Hallelujah. So may nagtataka kayo bakit meron ditong clown sa gitna. Hindi, mamaya ko po ipapakita. This is regarding sa topic po natin this morning. So, are you ready, people of God? Amen. Sabi mo sa tabi mo, ready ka na po ba? Yung pong nanonood sa atin, sumusubaybay po sa ating pong live streaming. So sabi mo nga sa sarili mo, are you ready? Yan. So before we proceed to the Word of God, mag-pray muna tayo. So let's bow our head. Heavenly Father, we thank you so much, Lord God, for this opportunity that we are here to hear your Word, O God. And we pray that you will open our hearts and mind na ito pong sasabihin mo sa amin, Panginoon, ay tunay nga, Lord God, tumalima sa aming pong puso. Magkaroon kami, Lord God, ng transformation into Christ-likeness, O God. At pasalamat, Panginoon, sa mga nakagraduate ng module na ito. And I believe you have a purpose, O God, for all of these things, Panginoon, na ginagawa niyo po sa inyong mga anak. Tunay nga, Lord God, you are raising up new leaders. You are raising up new workers in your vineyard. And Father God, we pray na everyone who graduates, O God, magkaroon po ng tunay na commitment sa iyo, Lord God. Not only for the knowledge, O God, but also, Lord God, mai-apply nila ang lahat ng naririnig at natututunan nila, Panginoon. Purihin at sambahin ka, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, medyo curious na ba kayo, what is this in front of you? I believe, medyo hindi na masyadong curious dahil alam yung puno. Oh, yan. Okay. So our topic today is pruning. Pruning. Yan. So yan nakikita niyo sa harapan. Pero meron akong dinagdag. Really. Yun. So what is this? Kailangan ba talaga to? Do you think kailangan ng isang halaman na pinuprune siya? So what is pruning in our lives? So this is the part na hindi tayo makaka-escape, mga kasama at mga kapatid. Sapagkat itong pruning season na to ay may purpose si Lord sa buhay po natin. Not only for us to be saved, but also to be Christ-like. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, you have to be Christ-like. Amen. So lahat po ng nandito po, can you agree with me that God loves you so much? Can you shout a big amen for that? Hallelujah. Can you agree with me that God always deliver you from harm and destruction? Biglang nawala ni amen. Ulitin natin. Talaga merong conviction ha. Do you agree with me that God always delivers you from harm and destruction? Amen. Okay. Do you always believe and agree with me that God listens to you when you pray? Oh, praise the Lord. And do you agree and believe that God always provide for all your needs? Pumalakpak ngayon naniniwala? Woo! Amen. That is our God. And that is our God whom we serve. Isang buhay na Diyos po siya. Amen? Hallelujah. So basahin po natin ang salita ng Diyos in John 15 verse 1 to 8. Sabi dito, I am the true vine and my Father is in the vine dresser. Verse 2, sabi diyan, every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. To God be the glory. We are already clean because of the word na natanggap natin mula sa ating Diyos. In verse 4, sabi dito, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. In verse 5, sabi dito, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit, for without me you cannot do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my word abide in you, you will ask anything that you desire, and it shall be done for you. By my Father is glorified that you bear much fruit, so
you will be my disciple. Hallelujah. So, napakaganda po ng mga promises ni Lord. Napakaganda, especially I believe, ito yung favorite part nating lahat, which is the last verse. Second to the last. Abide in me and I abide in you, and you will ask anything that you desire, and it shall be done to you. Hallelujah. Lahat naman tayo may prayer, no? Amen? Lahat tayo may need, lahat tayo may desire kay Lord. Pero sabi nga po dyan, in the last verses, sabi dyan, it is God who will be glorified sa mga bagay na binatanggap po natin. At gusto ng Panginoon that we must bear much fruit. Gusto ng Panginoon na hindi lang fruit. Ito na. Papakita ko na sa inyo yung fruit. Ayun. Teka. Meron akong tinatago dito eh. Teka ha? Saan na ba yung tinatago ko? Yan. Babaliktarin ko po. Okay. Dito sa Calamansi tree, meron na siyang bunga. Isa, pwede nang harvestin. Kung meron po kayong tilapia mamaya o bangus, pwede na itong sausawan. Tapos may isang bubot na maliit pa siya. Oh. So I have two fruit dito sa Calamansi because meron na siyang hinarvest. Nung binili ko siya kahapon, hindi pala ako, si Mrs. ang bumili nito kahapon, na-harvestan na. Ito po natanggal. Oh. So ibig sabihin, in this small tree, nag-bear na siya ng fruit. Yan. Pwede nyo bang silip-silipin yung katabi nyo? And that small person, yan, nag-bear na yan ng fruit eh. Yes. Yun ang katotohanan po. Ngayon, this is the reality. Dahil nag-bear ka na ng fruit, meron ka ng joy. Ayun. Palakpakan nyo nga. Sino may joy? Pumalakpak. Okay. Meron ka na ring love. Sabi mo nga sa katabi mo, meron ka ng love. Yan, oh. At meron ka ring peace. Oh, sino nakakatulog na mahimbing? Amen. O yan. Oh. Ano to? Ano itong mga nabanggit ko mga nakabunga na to? Ibig sabihin, this is the fruit of the Spirit. Meron na tayo yan eh. Because ang sabi dito, we have been cleansed by the word that God has already spoken to us. Tinanggap natin yun, we believe on the word of Jesus Christ, then we receive something. Di ba? Then yung na-receive natin yun, nag-i-start ka na magbunga. Ayan, may unti-unti. But the thing is, sabi ng John 15, sinabi ng Panginoon dito, gusto pa ni Lord ng more. Gusto ka pa niya ng more. Gusto ka niya mag-level up. Gusto pa niya na dagdagan pa yung bunga, hindi lang 3, may love, joy, and peace. Gusto pa niya dagdagan yan, siyam yun eh. Di ba? And many more pa into Christ-likeness. Amen? So ano pong kailangan? Ay sabi dito, kung magpapatuloy ka raw dito, meron akong ready ako riyan eh. Uy, nalaglag. Nalaglag si love, nako. Nawala na sila ng love. Nalaglag yung bunga. Balik natin yung bunga. Mamaya magre-revival tayo. Amen? Balik natin yung bunga. Ayan, okay. Nakikita niyo to? So, wala akong pamprun talaga yung kagaya nandito sa picture eh. Yung pangputol. So, nanghiram lang ako. Ngayon, ang sabi ng Bible, gusto ni Lord mag-level up ka. Gusto ni Lord madagdagan pa yung bunga mo. Gusto ni Lord, hindi ka manatiling ganyan. So, meron dito na kailangan akong putulin. Naku, nalaglag. Putol na siya. Tapos, sabi dun sa pinanood ko sa YouTube, ang sabi niya, kailangan letter B, yung mga tree. So, hanap ako ng hindi letter B dito. Ayun. Kaya pala nauubos yung halaman, merong kitang-kita yung uod, oh. Ayan, oh. So, puputulin natin yung hindi kasama sa letter B. Ayan, yun yung uod. Okay. I will explain ano yan mamaya. So, nakita nyo, merong reason ba't kailangan putulin. Ngayon, kung ikaw itong bahagi ng puno, si Lord di natin nakikita, pero may nangyayari. Bigla na lang, ang ganda-ganda niya, ang bait-bait niya, hindi siya kumikibo, meron siyang love, may joy, may peace. Bigla na lang, sa isang iglap,
bigla na lang nagka-problema ka. Bigla ka na lang nagalit. Bigla na lang nalaglag yung joy. Toink. Nainis ka, nawala ka ng joy. Tapos yung inis mo, asan na yung love? Wala eh. Nalaglag din. Nako, patay na. Nalaglag na si Joy. Dahil nalaglag na yan, mawawalan ka na rin ng peace. Diba? Mahirap tanggalin si peace, gupitin ko na lang. Nalaglag si peace. Ayan. So, ang sabi doon, paano yan? Christian ka pa ba? Christian ka pa ba? Because sa isang iglap, inalaw ni Lord na mangyari yon para mates yung ganda mo. Di ba ang ganda-ganda ng mga dahon? Pero bigla merong sitwasyon kagaya nito na hindi ko naman siya invited. And this is it. Hindi ko naman siya invited, pero pumunta siya. Dumating na lang itong isang kulay green na to at kinakain niya yung dahon mo. So in short, yung buhay natin, sa isang iglap, hindi kasi ako si Pastor Rene, yung suddenly, amen, yung biglaan, nawawalan ka ng bunga. Kaya nangyayari sa'yo, nagbubunga ka na. Di ba? Panay na reklamo mo. Lord, ano ba nangyayari? Bakit ganyan? Yan. Pero hindi mo na-realize, God allowed things because He wants more from you. That's why He prunes you. Amen? That's why there is a season in our lives na bigla ka nila ang saya-saya mo in the moment na ikaw ay nagpo-praise and worship, di ba? Na ang ganda-ganda ng aura mo, good vibes ka for this day, tapos bigla na lang, pak! Bigla na lang nagkaroon ng biglang problema, biglang disgrasya, biglang yung situation na lumabas na hindi mo na inaasahan, bigla na lang ang mukha mo na smile, bigla na lang magmukasim talaga. Amen? Sino naka-experience niyan? Hallelujah for the experience, no? So ngayon, itong bagay nito, because God is seeing, nakikita niya kasi, kagaya nito, nakikita ko kasi, there is an alien in your life. There is something in your life na hindi mo nakikita, pero nakikita ni Lord. Ano yun na nakikita ni Lord? You have in your life the unforgiveness. Oh. Kasi nasaktan ka. Sino nasaktan na rito? Kasi nasaktan ka eh. Nakikita ni Lord yung mga bagay na yan. Kaya lumabas yung mga unfruitful things sa'yo. Nung suddenly na yun, na nalaglag si peace and joy and love, ayan, nagkaroon ka na ng unforgiveness. Pero you are still attending. You are still praising God. Just like this kalamansi, buhay pa siya. But still, yung fruit niya, nandiyan pa rin, yung iba. Amen? You are still Christian, but God sees differently yung perspective mo. That's why the Lord says, my thoughts is higher than your thoughts and my ways is different from your ways. Can you say amen on that? Hallelujah. So, God sees the unforgiveness in your heart. God sees the pride in your life. May ministry ka nga eh. Di ba? Pinromote ka ni pastor, meron kang attendance sa mga training na yan, na ginagawa mo na yung mga bagay-bagay. You are in the ministry. That's why hindi ko po pinuputol-puto. But that ministry nasa baba, bakit ko po ba nilagay siya sa baba? Because that explains, yun na, nananatili tayo in the ministry, but we have the unforgiveness, we have the pride, we have the secret sins in our lives, we have inggit in our lives. Pero nasa ministry tayo. Bakit? Kaya inaalaw ni Lord yung pruning because yung mga bagay na hindi nakikita ni pastor, nakikita niya. Amen? Kaya ka dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, hindi para parusahan ka, dahil kung papatayin ka rin lang naman ni Lord, di ko na dito tatapyasin. Dito kita tatapyasin. Amen? At pag dito ka tinapyas, sabi nga doon, if you abide in me and my word abide in you, you will bear fruit. Pag tinanggal ka ni Lord sa source of living, wala ka na.
Wala ka na magiging bunga, wala na yung klase yung life mo. Because His mercy endures forever. But the thing is, meron pong limitation din ang mercy. Magkakaroon ng limitation ng mercy when God, because He's a holy God, there will be a judgment time. And that mercy ay makakat off. That grace ay makakat off because it will be the time of judgment. At pag dumating yung judgment na yon, wala na po kayong pwedeng hingi ng tawad. So habang tayo po ay pinuprune ni Lord, habang dumarating yung situation, don't ask the Lord, why Lord? Why is this happening to me? Why Lord? Bakit ganun susun yung mga problema ko? Why Lord? Ako ay ang dami kong problema. Ayoko na mag-church, ayoko na mag-Bible, ayoko na magbasa, ayoko na mag-pray. Tinatamad ka, right? And you do things in what you think is happy for you. Ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo lang gawin para maibsan yung mga problema mong hinaharap. Kaya marami pong pumupunta sa drugs, marami pumupunta sa pambabae, marami pumupunta sa mga iba-ibang mga bisyo para maibsan ang kanilang mga problema sa buhay. But the thing is, lalo na kung ikaw ay nakarinig na ng salita ng Diyos, sabi nga dito, ikaw ay nilinis na, kapatid. Dahil narinig mo at nandoon na ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Nataniman ka na. Pero lahat po tayo dumaan sa pagsubok. Dumaan tayo sa wilderness ng buhay po natin. Why? Because God is doing something. That's why we should not ask God, why, Lord? It is the question is, what, Lord? Ano ba yung ginagawa mo, Lord, sa akin ngayon? Can you please let me understand yung reason mo, Lord? Ano yung purpose mo? Bakit nangyayari sa buhay ko? Sino sa atin dito nagtanong, Lord, ano yung matututunan ko dito sa problema ko? Lord, ano yung ginagawa mo sa problema ko? Turuan mo ko. I believe, very seldom sa inyo na naririto, na nakikinig sa akin, even online, na magsasabi, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Because the common in our mind, ano yung tanong mo, bakit nangyayari to? Right? Anong ginawa kong kasalanan? Naglilingkod naman ako sa iyo, Lord. I am doing my ministry, pero bakit, Lord? Nagpe-pray naman ako, Lord. Nagba-Bible study naman ako, Lord. Pero bakit nangyayari yan? Because God sees something in your lives. Hallelujah. That's why, in every pruning, every situations, naawa kasi ako sa puno, kaya ito na napuputulin ko. In every situations, tatanggalin ni Lord yung unforgiveness mo. Paano niya tatanggalin yan? Lalo kang makakaranas ng mga taong sasaktan ka. Because you will never learn yung turo ng turo lamang sa'yo na magpatawad ka pero hindi talaga nagsisink in sa puso mo na magpatawad ka. Paano ka matututo magpatawad kung ang darating sa'yo puro good vibes? Yung mga taong nasa tabi mo, yan yung mga magiging kaaway mo na masasaktan ka, ayoko na kayo. Sabi nga natin, di ba nakaka-bless sa mga Kristiyano? Sometimes nakakainis ka, kapatid. Sometimes, ang mga tao sa buhay natin, pumunta ka man sa work mo, sa school mo, hindi ka nabibless. Na-stress ka. Di ba? Kumukulo ang dugo mo. Tumatayo ang balahibo mo. At dahil sa sobrang tindi na ng inis mo sa kapwa mo sa simbahan, aalis ka na lang. Because yun yung training, pag hindi ka tumagal, hindi ka makapagpatawad. Iron sharpens iron. And this is the thing na nakikita ko sa mga churches. That's why they are stepping out of the church. Amen? Can you say amen? Sabi mo sa katabi mo, pag umalis ka, meron kang hindi pinapatawad. Ouch ba? Pero pag nanatili ka, kapatid, tanggalin mo na yung an. Yes. Alam nyo, palakpakan po natin ang Lord.
Hallelujah. Alam nyo, na-realize ko kagabi, ang gitna pala ng unforgiveness ay. Bilangin nyo, ang nasa gitna niya ay ikaw, ako, I, me, myself. Pinoproteksyon mo ang sarili mo, kaya hindi ka nagpapatawad. That's why God is putting you in the comfort zone. God is putting you in the green zone. God is putting you in the situation na mayanig ka, kapatid. At pag nayanig ka na nanggigigil ka, kumukulo ang laman at dugo mo sa kapwa mo. Hindi, I'm not speaking only in the Christian life dito sa simbahan, but the thing is, kahit sinong kapwa mo, pag nanginginig yung balat mo, ay hindi pala balat, yung dugo mo, di ba? Galit na galit ka na, hindi ka lang makapagsalita, pero galit na galit ka na. Pero the Lord is speaking about, forgive as I have forgiven you. This is a very big word. Just like the word love. Ito yung hirap na hirap ang mga Kristiyanong tanggalin. Amen? So I believe this is the word of God for us today. Because meron tayo mga bagay na kinakalas talaga ni Lord dito sa buhay natin Because this is you. These three represent you. Me. Diba? May tinatanggal. Doon ko na-realize, kaya pala ang dami kong pagsubok na pinagdaanan. The Lord is shaking me na matanggal yung mga hindi magagandang bunga ng katawan ko, ng buhay ko. Amen? At isa nga dyan is unforgiveness. Ano pa? Ano pa yung mga bagay? Hindi nawawala yung ministry. Nandiyan pa rin si ministry. Okay, magmimili pa si Lord. So, nakapagpatawad ka na. Okay. Ano pa? Ito, may nakita si Lord, may inggit ka pa. Diba? Puputulin ni Lord yan. Tok. Pag pinutol ni Lord yung inggit mo, ang sabi dyan, may inggit pa. Ano ba yung inggit? Bakit siya? Pastor na. Kasabay ko lang yun dati. Nag-children lang kami before. Ba't ngayon pastor na yan? Hindi ako susunod dyan. Hindi ako susunod dyan. Diba? Ba't siya merong 51 inches TV? Bibili nga ako 52, at least malaki ng 1 inch. May inggit Ba't siya merong ganitong sasakyan ako, ganito lang? Wag. Kapatid, nakikita ni Lord dyan. Pero nasa ministry ka. Amen? There are a lot of things na masasabi ko, paano ka naiinggit? May inggit talaga minsan tayo. There are some, marami pa po itong mga problemang ito, masyado nang mahaba pag nilagay ko lahat dito, yung sample. Ano pa? Yung pride. Gusto ni Lord tanggalin yung pride mo. Bakit? Kasi, yung pride mo, naprito na Di ba? Yung pride mo, ano yung pride mo? Leader ako. Di ba? Ako yung dapat leader ako Pag nasa boss ka, boss ako Di ba? Pag nasa school ka, leader ako ng grupo. Saan ka mapumunta? Ang tao minsan may pride. Amen? There are a lot of people na akala nila, humble sila, pero there is pride in the heart. Hindi nga nakikita ng tao, pero nakikita ni Lord. Kaya tinatanggalin niya, paano mawawala yung pride mo? Paano mawawala yung inggit mo? Di ba? Kagaya ng unforgiveness. Paano tinanggal ng Lord ang unforgiveness sa puso natin? Yung mga nakakainis na mga tao, laging nasa tabi mo. Kahit anong panalangin mo, Lord, tanggalin mo naman siya, please. Nang kumukulo talaga, Lord 40 degrees Celsius. Pero lagi nandiyan yan. Bakit? Ikaw yung tinaturuan ng Panginoon. Yung inggit. Pag may inggit ka, ganun din. Kung ano yung kiniinggitan mo, laging nandyan sa harapan. Ano ba naman? Kahit saan ka pumunta, lumingon ka sa kaliwa, sa kanan, nandyan pa rin sa harapan mo. Kasi tinatanggal ni Lord yung inggit. Be content of what you have. Amen? Kung meron siyang 51 inches na TV,
Masisira din yan. Sabi ko nga doon naunahan pa ako, nagkaroon ng bahay at lupa sila. Sabi ko, kapatid, hindi ako maingit sa'yo dahil alam ko, after 5 years, yung bahay at lupa mo, luma na yan. Everything in this planet is temporal. Amen? Huwag mo silang kainggitan. Ang kainggitan mo, yung tinatawag kong holy inggit. Ano yung tinatawag nating holy inggit? Kung nagsaserve siya, doon ka mainggit, mas mag-serve ka kay Lord. Kung nag-inlove siya kay Lord, mas ma-inlove ka kay Lord. Amen? Hallelujah. Sapagkat sabi ni Kristo, greater ang magagawa mo dahil kasama na ni Jesus ang kanyang Ama. Kaya nga tinuturo niya kung gaano niya kamahal si God. Kaya tinuturo pa paano maging tunay na disciple, tagasunod ng Panginoon, yung obedience kay Lord. Kasi gusto niya, masigitan mo siya. Gusto niya, dahil ini-empower ka niya, gusto niya na mas magaling ka pa sa Kanya, na mas marami ka pang mapagaling, mas magaling ka pa mag-preach sa Kanya because the Holy Spirit is with you. Hindi siya naiilang doon. Hindi siya nawawala ng ano doon. Gusto ko pa nga niyang umunlad Anong meron siya? Binigay na nga sa iyo. Ano pa bang hindi kayang ibigay sa iyo ng Diyos? Can you imagine? Meron siyang kaharian. Ibinigay sa iyo. Sino ka ba? Sino ba ako para ibigay sa atin yan? We are not worthy. Anything in the heaven. Pero because of His great love, ibinigay niya sa atin yun. Kaya huwag ka na mainggit. Yung inggitin mo, yung kaharian ng Diyos. Ano pa po ba? Ito ang pinakaisa pa malupit na nakikita ni Lord na hindi nakikita ang kapwa. Ano yun? Secret sins. Yung mga bagay na ikaw lang nakakakita, ginagawa mo yung mga bagay na mga mali. Pag wala si pastor, sige na, mag-yosi tayo, okay lang yun. Mag-vape tayo. Wala naman si pastor Isang shot lang. Wala naman si pastor. Kapatid, kahit pumunta ka pa sa pinakamalalim na dagat sa mundo, kitang-kita ka ni Lord. Walang may tatago kay Lord. Kaya nakakita ni Lord, di nakakita ni pastor Di ba? Nasa ministry ka pa naman din. Kakanta, tutugtog. Aba, nood tayo ng porn. Makipag-date tayo sa unbeliever. Nasa ministry ka, hindi nakikita ni pastor. Pero nakikita ni Lord. Dahil nakikita ni Lord, hindi niya papayagan niyang unholiness sa buhay natin. So, gagawa ng paraan si Lord na para putulin niyang unholiness natin. Ano ba yung unholiness na yan? Yung secret sin, ayun, pinutol na ni Lord. Nako! Merong isang nag-confess sa akin, Pastor, paano ko ba mapapagtagumpayan? Lagi na lang ako natutokso manood ng porn. Wala namang restriction ang mga pornographic sa material sa internet ngayon. So, ano sasabihin ko? Sasabihin kong tigilan mo. Desire ng laman mo yan. So sabi ng Lord, paano tatanggalin yan? Lalo kanyang pahirapan. Pahirapan kanya, paano ka pahirapan ni Lord dyan? Kailangan magmili ka. Lagi naharating yung tukso sa buhay mo. Pahirapan ka talaga ng laman mo para mapagtagumpayan yan. But you have to decide. Paano ba nagtagumpay hindi yung porn? Kasi that's another kind of bisyo. There are a lot of bisyo in this world, di ba? Isa lang yan. Pero paano nila papagtagumpayan? Hindi mo kaya sa sariling laman. Because fight flesh equals to 0. Gusto ng geometry? Wag na natin pag-aralan yun. Algebra, gusto nyo? Hindi na. Flesh equals to flesh is 0. Walang tagumpay. Flesh, by the power exponential,
the power of the Holy Spirit, your flesh becomes zero. It is not by works, it is not by our power and our might, but it is the Spirit of God who gives us deliverance. Can you say amen? Kaya kapatid, yung pinagdadaanan mo, alam na ni Lord yan. Kaya wag ka nang manatili dyan, pwede. Can you say amen? Galaw-galawin mo yung katabi mo para magising. Ayan, nagigising na siya? Okay, gising na siya. Okay? Kailangan ma-realize mo na hindi po nasa ministry ka, okay na yan mga bagay na unholiness. Kailangan maging tapat tayo kay Lord. Because ano yung ba reason kung bakit tayo binibigyan nun? Because He loves you so much. Ayaw kanyang manatili sa kasalanan. Because ito pong bagay kasi natin, ito po kasing laman na to, ito ay lumaki sa kasalanan eh. And this flesh brings death. Itinutulak talaga tayo nitong laman na to sa kasalanan. Even the pastors is not exempted on this. Even the great minister, I heard, hindi pala heard, in my childhood, narinig ko si Jimmy Swaggart. I don't know kung kilala niyo si Jimmy Swaggart. Isa siyang sikat na evangelist noong time na bata pa ako. Sikat, very sikat talaga siya. Thousands upon thousands, every time na magkukursada siya, grabe ang kanya mga attendees doon sa mga lugar na yan. Pero sa isang iglap, may nakita si Lord na weakness niya. At ninakita rin ni Satan yung weakness na yun. Alam niyo po pa kung ano yung nakita? Babae. Parang si Adan yan, nakita kasi si Eva. Si Samson, nakita si Delilah. Diba? Biblical talaga eh. I don't know, nasa ng asawa ni Jimmy Swaggart noon, bakit napunta sa babae at nagkaroon ng scandal about that. Pero from that moment, nandun siya sa pinaka-taas success ng ministry niya. Bigla siyang bumagsak. Why? Because he allowed sin sa buhay po natin. Kaya kapatid, huwag kayong magpadala sa kasalanan. Punta na tayo. Paano ba natin? Ito na yung nangyari, di ba? So I will teach you how can you overcome. How can you overcome all of this? How can you be Christ-like? Paano ba natin mapapagtagumpayan ang mga prunings na yan ng Panginoon? Kasi hindi madali, masakit yun para sa Kanya pag pinutulan tayo, right? Kaya yung iba umaalis na lang kasi sa sobrang sakit ng pinagdaanan nila. Pero dadaan at dadaan tayo, kapatid. Number one, God used the Word of God. Wala nang iba. Yun lang muna. God's Word prunes us. Yang Word na yan, magpuprune sa atin, yang Word na yan, mag-encourage sa atin, yang Word na yan, mag-cleanse sa atin, yang Word na yan ni Lord ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Because God's Word is alive and active and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, of joints and marrows, and able to judge the thoughts of and intent of the heart. Kitang-kita kasi ni Lord eh. Kaya sinabi niya sa Hebrews 4:12, tutusukin ka talaga ng Word. Meron ako pagsabi sa akin, ayaw na yung mati ng church. Sabi ko, bakit naman? Kasi, tinatamaan daw siya every time na nagpipreach ako dun sa kabila eh. Sabi ko dun sa nag-report sa akin, kapatid, imagine, napaka-special naman yung taong yan. Gumawa ko ng mensahe para sa kanya. Siya lang pala ang tinamaan. Buti na lang tinamaan siya. Kayo, hindi kayo tinamaan. Diba? Alam nyo, ang totoo salita ng Diyos, tinatamaan ka, kaya alam ko may tinatamaan na rito eh. Sabi mo nga sa tabi mo, ala, ikaw pala yun. Kapatid, hindi para sa iyo lang itong mensahe ng Lord. This is for all of us. Amen? Kaya kung tinatamaan ka, praise the Lord! Buhay na buhay ang Hebrews 4:12 sa iyo. Buhay si Lord!
Buhay ang salita ni Lord at active. Di ba? Kaya pag active si Lord sa buhay mo, may ginagawa na si Lord sa'yo. Kaya pag hindi active ang salita ni Lord sa'yo, walang nagbabago sa'yo. Kaya ang susunod niyan, dapat nagdi-devotion ka. Dapat nakikinig ka, may interest ka talaga makinig ng salita ng Diyos. Amen? Marami ako nakikita. Dalawang bagay ang tao sa church. Una, praise and worship. Late, darating. Makikinig ng word. Pagdating sa word, si CR. Pagdating ng word, ano pa? Pupunta ng tindahan. Bibili ng chewing gum. Bibili ng tubig. Bibili ng kape. Ang daming bibilin. Di ba? Pagdating ng word, hindi ko alam kung bakit, hindi kayo makatagal ng 2 oras. Nang hindi ka magsi-CR, nang hindi ka magbibili ng kung ano-ano sa tindahan. Pero lahat, hindi lang naman dito yan. Kaya purihin ng Panginoon, hindi lang kayo yun. Maraming simbahan ng ganyan. Amen? Sabi mo, buti na lang, hindi ikaw yun, labas ng labas. Hallelujah. Alam niyo po ba, pag hindi ka tinatamaan ng salita ng Diyos, delikado yan, manhid ka. Kaya maraming tao ayaw mag-devotion, kahit matatagal ng Kristiyano, ito yung realidad. Marami ako nakakilalang pastor. Imagine ninyo, hindi nagdi-devotion araw-araw ang mga pastor. Kung yung pastor hindi nagdi-devotion, yung pa kaya member. Di ba? Anong kinakain nila? Man shall not live by bread alone, but every pandesal that comes to your mouth. Bagong version yun. Nagulat ba kayo? Saan ba dapat mabubuhay ang tao? Sa salita ng Diyos. Hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hallelujah. Kaya kailangan everyday mag-devotion ka. Okay? Kasi buhay nga eh. Pag handa ka magpabago kay Lord, yung devotion mo hindi lang pang Sunday. Ang devotion mo araw-araw. Kaya I'm so sad nung narinig ko itong mga pastor na to ay hindi nagdi-devotion. Saturday lang sila maghahawak ng Bible kasi Monday to Friday daw nasa prayer meeting sila, nasa Bible study sila, nasa follow-up ministry, nasa counseling ministry sila, nasa wedding ceremony sila, nasa binyagan sila. Wala na si Lord. Puro ministry. Kaya nga sabi ko sa inyo, may ministry pa rin eh. Aba, naubos ang panahon. Wala nang time kay Lord. So, anong sabi dito? Kailangan, kung talagang kay Lord ka, dapat araw-araw, gutom ka kay Lord. Amen? So, kung gutom ka kay Lord, yan yung magpapatibay sa'yo. Binanggit po ito sa Matthew 7:24-27. Ito yung tao na nagtayo sa bato at sa buhangin. Ang tao nagtayo sa salita ng Diyos, ang kanyang buhay, matibay yan. Palaban yan. Warrior yan. Conqueror yan. Pero ang tao na lang na nagtanim sa buhangin, ano yung buhangin? Yung mga bagay na panandalian, trabaho, karir, kung mga bagay dito sa mundong to, at kung ano-ano pa, yan po ay panandalian lamang. Pag diyan ka naging busy, kapatid, pag dumating ang problema, puprune ka talaga ni Lord. Darating sa iyong problema. Pag dumating si problema, mayayanig ka. Mayayanig ka. So, paano ba tayo, sino dito ang nagtaas ng kamay, ha? Sino dito ang nagdi-devotion, nagko-quiet time every day? Taas ang kamay. Purihin ng Panginoon, ang dami-dami niyong hindi nagtaas ng kamay. So, ulitin ko, pag hindi kayo handa, pag dumating si teacher, yan, biglang pumasok si Storioli, naalala ko bigla eh. Pag dumating yung teacher sa eskwelahan, papasok si professor, si teacher, okay, kumuha kayo ng 1/2 piece of paper. Pag kumuha ka ng 1/2 piece of paper, sulat mo yung pangalan, syempre, dahil nasa eskwelahan ka, ano mangyayari sa inyo? Pag nag-exam na,
1 to 10. 0. Yan ang Kristiyano eh. Pag ang mga Kristiyano hindi handa sa pagsubok ng Panginoon, bagsak ang kanilang countenance, bagsak ang kanilang spirito, at pag sila ay nabagsak, lalapit kay pastor, hihingi ng saklolo, pastor, ipanalangin mo ako. Walang masama doon kasi sinabi ng Biblia na kung kailangan lumapit ka sa matatanda, sabi doon sa Bible ko, matandang pinuno ng salita ng simbahan. At ikaw ay panalangin, walang masama eh. Biblical naman eh. Pero ano yung attitude natin mga kasama at mga kapatid? Nagiging weaklings tayo. Para yung mga estudyante. Pero yung mga masisipag, tignan nyo na lang lahat na masisipag nasa unahan. Ulitin ko, lahat na masisipag nasa unahan. Di ba sa eskwelahan, yun yung mga highest, mga honor student? Ganon dito pala sa church, doon na lang ako magpipreach sa isang linggo. Kasi nandun yung unahan na ro. Amen? Alam nyo, walang pinagkaiba ang eskwelahan at ang simbahan. Pag kayo interesado talaga sa pakikinig ng salita ng Diyos, matibay ang pananampalataya nyo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, patibayin na natin. Next week, sa harapan tayo. Bigla. Sabihin mo sa katabi mo, next week, sa harapan tayo. Amen? Hallelujah. Kasi yung mga first honor sa klase talaga eh. Nasa unahan talaga yan eh. Letter L ang apelido ko, nasa gitna ako. Ang asawa ko, letter E. Eslava yan eh. Hindi nasa unahan siya. Siyempre, mas matalino siya sa akin. Di, gagawin ko, lalapit-lapit ako. Pag may bakanting upuan, patabi ha. Kapatid, ang katalinuhan, nakakahawa. Parang pagiging chismosa yan. Maraming alam. Amen? Ngayon, kung gusto mo mahawahan ng kabanalan ng Panginoon, tumabi ka sa mga banal. Amen! Hallelujah! Amen ba? Kaya, tumabi ka sa mga tao. Yung tuturuan ko ngayon. Ano yung tuturo ko sa inyo? Paano ba talaga tayo mag-devotion? Ito yung challenge ko ha. Pag hindi kayo nag-devotion araw-araw, hindi nyo na sinunod yung Matthew 4:4. Ganun lang kasimple. Pag hindi nyo sinunod yung Matthew 4:4, ibig sabihin ng inyong pananampalataya ay wiwindang-windang. Malabnaw. Tama. Basta yun, buhangin. Ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-devotion. Sulat nyo to. Picturean nyo na lang kung gusto nyo. Ito po ay salitang elder, acronym elder. Okay, elder. Letter E is enter into the presence of God by the blood of Jesus Christ. So, pumasok ka. Manalangin ka, Lord, in your name and in your blood, Lord God, humingi ako ng tawad sa'yo. Huwag yung basta ka magbubuklat ng Bible, bubuksan mo sa page 1. In the beginning was the Word, and the Word was God. Joke lang. Tapos bubuksan mo yung revelation, iniiwasan yung revelation. Huwag natin gawin ganun. Mag-pray ka, Lord, saan mo ba ako nililid? Okay? Number 2, yung letter L is listen. Makinig ka. Huwag lang magbasa. Can you imagine, nakaranas ba kayo, nagsasalita kayo, ang iniisip nila iba, yung kausap nyo, hindi nakikinig sa inyo, nakaranas na kayong ganun? Masarap ba silang kausap? Masarap silang kausap? Hindi, di ba? Minsan ganyan tayo kay Lord eh. Lord, bibilisan ko pagbabasa ng Bible kasi kailangan ko nang pumasok, nagmamadali ako kasi tagal-tagal ng traffic eh, dami-dami sinasabi, di ba? Nagmamadali ka ngayon, parang nagsasalita lang dito, nagmamadali, di ba? Yung ganon. So minsan ganun tayo mabilis mag-pray. Sige na Lord, bilisan natin para kailangan ko lang kasi, kailangan ko ng pamasahe, kailangan ko ng pangkain, kailangan ko ng Lord, bilisan niyo lang ha, padala niyo lang kagad, palala mo muna para mas mabilis ha. Kung si Lord yun nakikinig from heaven, gaganahan kaya si Lord? Of course hindi. Bigyan mo siya ng time. Di ba? Kaya ka nga nagpupunta sa Starbucks, gusto mong kuya-kuyakoy. Di ba? You want to relax. Binibigyan mo sarili mo ng time. Lalo na yung mga mahal mo sa buhay. So listen to God. Alam niyo po sa listening niya, meron ako ituturo pa. Sub-points nitong listen ay mag-isip-isip ka. Isip. Okay. Yung acronym ng isip, ayan na po. Pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, ikaw mismo yung kausap niya.
Ano ba yung gustong sabihin ni Lord sa'yo sa araw na yan? Tapos, yung S, sala. Ano ba yung problema mo? Ano ba yung naging kasalanan mo sa buhay mo? O, picture na picture. De, joke lang. Yung S, di ba? Ano yung kasalanan mo? Ano yung tinuturo? Letter I, ano yung tinuturo ni Lord na ipinapagawa sa'yo? Letter P, ano yung pangako ng Panginoon sa'yo? Yan yung dapat mong isaisip. Kaya mag-isip tayo. Hindi lang tayo magbasa. Okay? Minsan kasi, pag nagbasa tayo, ano yung sinabi ni Lord? Ha? Wala eh, ulitin ko. Parang si Chanting ha? Kasi minsan ganyan kami sa eskwelahan nun eh. Okay, bibigyan ko kayo ng 10 minutes class, mabasahin niyo itong topic na to, then we will have a quiz. Ikaw naman, nagbasa ka nga. Binasa mo naman talaga. Ngayon, ito na yung quiz. Wala ka na may sagot kasi hindi mo naintindihan eh. Minsan ganyan din tayo pag nagbabasa ng Bible. Nagbabasa nga tayo, hindi natin naintindihan. So mag-isip-isip tayo. Amen? Okay, na-picture na. Letter D. Do. Sa elder, do. Gawin natin ang sinasabi ni Lord. Sa elder, o sa letter D, sa do, meron tayong subtopic dyan, which is rock. Repent again kung ano yung sinasabi na kasalanan sa'yo, o ano yung nagawa mo. Confess. Sabi ng Lord sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful. Confessing is different from non-confessing. Alam mo may kasalanan pero hindi mo kino-confess, hindi ka patatawarin, Lord. Kaya nga i-confess mo sa Kanya. Hindi mo sabihin, alam na ni Lord yung kasalanan ko eh. No. Kailangan sabihin mo, Lord, I'm sorry, nagawa ko ito, bla 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 bla. Parang love yan eh. Marami kasi mga tao nagsasabi, I love you. Yung body language lang, I love you. Pero minsan kasi di ba gustong-gusto ng mga asawa natin, anak natin, o sino man, yung salitang I love you. Love kita. Di ba iba yung feeling nyo? Right? Ganon din si Lord. Pag mahal mo talaga si Lord, sabi mo sa Kanya, Lord, I love you. Ako personally, pag may tampo ko kay Lord, Lord, nagtatampo ko sa nangyayari sa aking buhay. I don't know kung ano yung reason mo, ba't nagtatampo ko sa'yo. Lord, mahal kita. Yung sinasabi ko, kino-confess ko talaga sa Kanya kung ano yung nararamdaman ko. Ba't ako mahihiya? Tatay ko siya, di ba? At sinabi pa doon, hindi ko lang siya tatay, friend ko pa siya. So kung friend ko siya, tatay ko siya, bakit ako magkikimi-kimi, magsalita na, Lord, bakit ganun? Lord, bakit ganyan, may nararamdaman ako na hindi maganda? Sasabihin ko talaga kay Lord yan. Pero lagi naman din ang salita ko, alam mo, hindi ka mananalo kay Lord eh. Kahit anong sabihin mo, hindi ka mananalo kay Lord. Sabi mo, salamat po, pinaalala niyo sa akin yung kabutihan mo. O di ba? Tameme ka na lang. Amen? Pero nailabas mo. Kaya kayo nang gigigil ka, hindi ka na magbe-pray, di ba? Okay. So, repent. Obey. Obey mo uli yung sinasabi ni Lord, claim mo yung sinasabi ni Lord, and know by heart. Kaya nga meron tayong HBO HD. I don't know kung nare-remember niyo yung word na HBO HD. When you hear, H, hear. B, believe. Then O is obey. HD, highly declare. This is knowing by heart. I-declare mo ang salita ng Diyos, hindi yung kapwa mo. Amen? Ano ba sinasabi ni Lord sa yung mga promises niya? Alam niyo ba ang Bible ninyo, thousands and thousands and thousands ang promises ni Lord. Can you say 10 promises ni Lord now? Pag hindi mo kaya yung 10, hindi mo pa talaga kilala si Lord. I could say, kung talagang mahal ko asawa ko, I could say, 10 bagay na ayaw niya. 10 bagay na gusto niya. Kasi kilala ko siya. So, gaano mo kakilala si Lord? Amen? Know God. Then, ang susunod po dyan, letter E, examine yourself. So, letter E, sa elder. Suriin na tanungin ang sarili ng ganito. 3 bagay po. Ano nangyayari sa araw na to? Ano ang natutunan ko sa araw na to? Ano ang implikasyon nito sa aking relasyon sa Diyos? You have to examine yourself. And this pattern, dapat ginagawa po ng bawat isa sa atin to. Magkakaroon ka talaga ng time pag meron kang pattern, meron kang system. Amen? At doon ka lalago. I tell you, hindi ito patagalang Kristiyano. Dito ipatibayang Kristiyano. Amen?
And if you will do this and apply this to your life, kapatid, congratulations, ngayon pa lang, nakikita ko na ang ginagawa sa inyo, Lord, isa ka ng magandang puno. At kung may ministry ka, dadagdagan pa ni Lord yung mga bunga. Dadami po yan. Dahil yung ganito ko po nung araw, laki na po siya ngayon eh. Grabe, hitik na siya mamunga because of the pruning na ginawa ko po doon. Amen? Hallelujah. Then kailangan mo mag-rest sa presensya ng Diyos. Magpuri ka sa Panginoon. Magpasalamat ka. In everything, give thanks to God. Hallelujah. Yan po yung kailangan yung gawin para tumibay ang pananampalataya nyo. At pag yung matibay-tibay na yan, itetest pa kayo, pupunta tayo sa number 2 and number 3, which is very mabilis na lang po because of my time. Ano po yung number 2 and number 3? Ipuprune ka not only because of the Word of God, but ipuprune ka ng kapwa mo yung sinasabi ko po kanina. Hindi i-exempt ni Lord na mawala yung mga bagay na impurities sa buhay po natin kung hindi dahil din sa kapwa natin. Hindi aksidente na nilagay sa iyo ng Lord yung kapwa mo para ikaw ay pagtibayin. Kaya magpasalamat ka. Alam mo, sabi ko nga sa asawa ko minsan, bakit ba ganun si Lord? I am seeking for God's wisdom and time na yun. Bakit ganun si Lord? Pwede naman ka matuto dun sa mga taong bibigay sa'yo ng encouragement, good words, etc. Di ba? Pero bakit? Puro mga taong nananakit, mga taong ganito, ganyan ang ugali. Ganyan na nararanasan ko. Sabi niya sa akin, hindi mo ba alam na they are also mentor sa buhay mo? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, minsan ang asawa natin, hindi lang sila katisuran natin. Di ba? Sila rin ay Holy Spirit natin. And through that, na-realize ko nga, no? Pwede nga maging way ni Lord, yung tao na kinikis-kis ka, laging bukang bibig ni Pastor Tony, iron sharpen irons. Kaya ka pala nilalagay dyan sa mga taong yan na hindi ka nais-nais, hindi lovable person o people because ikaw ang hinuhubog ni Lord. And through that relationship, pag napagtagumpayan mo yan, tatagal ka talaga. Amen? Matututo ka magpatawad, matututo ka makisama. Then marirealize mo yung mga taong yan, ay, di ba? God's provision pala sa yan. Ang tawag natin dyan, yung ano ba yan? Isang klaseng blessing. Blessing in disguise. Amen. Yun yung gusto nung sabihin. So that relationship, maraming verses po sa Bible about forgiveness. Amen? Research. Madali na mag-research ngayon. Google nyo na lang yan. I-Google nyo na lang doon. Okay, number 3, yung pagsubok, yung paghihirap. Bakit ka biglang nawalan ng pera? Bakit bigla na lang may sakit sa pamilya? Naubos ng hospital yung inipon mo. Imagine mo, inipon mo ng 5 years sa isang upuan lang sa hospital, ubos yung 5 taon mong inipon. Diba? Sa isang liglap. That is pagsubok sa buhay po natin. Pero sabi ng Panginoon, sabi dito sa James 1:12, blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive a crown of life. Ayan po. Hallelujah. Dahil mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Yun ang susi nito eh. Pinapagtibay ka. Alam niyo po ba, paano ko masusubukang matibay ito? Simple. Sa bigat ng lupa na to, kung susubukan yung buhatin, can you imagine itong trunk, tawa ba? Nabubuhat niya sarili niya. And this is the exact scenario sa buhay natin. Pag dumating ba itong kabigatan ng problema, itong lupa na to, are we still strong, endured, steadfast, o magbe-break up ka na? In closing, once na tayo po ay napinuprune ni Lord, dahil mahal ka niya, hindi dahil para pahirapan ka niya. Ganon ka niya kamahal.
Kung kayo man po, nung bata kayo, ay pinapalo ng magulang nyo dahil mahal nila kayo. Pero kung yung pamalo ay may 2x2 na, meron pang dipakong di dos dun sa dulo, ay hindi na po pagmamahal yun. Ha? Yung latigo na merong sa dulo, no? Hindi na pagmamahal yun. Pero kung ikaw ay pinapalo ng sinturon, diba, ng tsinelas, anong tawag natin doon? Dinidisiplina tayo. Because discipline brings up the goodness in us. And without that discipline, alam niyo po ba ang root word ng discipleship is discipline? So those people who wants to be disciplined, talagang gaganda ang takbo ng kanilang buhay pananampalataya. So that's the discipleship process. Kaya nga po sa school, madalas tayo na-endure natin yung sarap na salitang graduation. Pero in the process, in our terms sa school, can you imagine more than 18 years ka na nag-study sa school from elementary to college? Iba't ibang mga mukha ng mga guro, profesor, ang iyong nakikita, na hindi mo malaman kung anong klaseng ugali meron yung mga profesor na yan. Terror ba sila? Lovable ba yung teacher na yan? Pero one thing for sure, lahat sila, binigyan ka ng exam. Lahat sila. Si Lord, our great God, ay bibigyan tayo ng exam. No one exempted dun sa exam na yon. So wag tayong mag-worry about our future, our things in this life. Ang i-worry natin, Lord, ano yung tinuturo mo? Because I believe, because everlasting yung pupuntahan natin in the next life. I believe itong process na to na ginagawa sa atin ng Lord ay para sa panghabang buhay. Pangwalang hangganan. Kasi alam niya na temporary lang ang buhay po natin dito. Amen? So if you are in the ministry or not yet in the ministry, but still you are God's chosen. You are being cleansed by the Word of God. You are here. Sabi mo, nandito ka kapatid. Hindi aksidente yan. Nandito ka ngayon. Narinig mo ang salita ng Diyos na tinuro. Kaya ikaw na ito. So, anuman ang sitwasyon mo, may nakasabit pa man dyan o wala, tamo umalis na siya. Oh. Umalis na siya. Ano to? Anong symbolism nito? Nung nakakabit ito, nakadikit lang siya dyan. Ba nang pinutol ko, umalis siya mag-isa? Kasi, pag pinutulan ka ni Lord, mawawala yung kaaway sa'yo. Amen? Because yung pinutol na yan, hindi na bahagi ng buhay mo. Kaya yung pagsubok, yung mga devils na gumagawa ng problema sa'yo, aalis yan. Sinong gusto sumalo? Wala. Amen? Kaya nakadikit yan, kasi nakadikit pa yung kasalanan. Uubusin niya yan, yung mga dahon mo. Nagets nyo? Ang galing ng revelation ni Lord, no? Amen? Tayo po'y tumayo lahat. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So bago tayo umalis, bago tayo magtapos, I want to take this opportunity. Kailangan mag-confess sa church kung ano yung ginagawa ninyo at kung ano yung sa tingin nyong alam ninyo na pero tinatago nyo. Meron ka bang unforgiveness? Meron ka bang mga tao na saktan ka pero hindi mo sila mapagpatawad talaga?
Meron ka ba mga sikretong kasalanan na hindi mo pa kinukumpisal sa Diyos? May mga bagay na hindi kanais-nais sa mata ng Diyos. Hindi po ako maghuhusga sa inyo, kapatid.